Migo! Migo! Juan, wala dito si Migo. Manunood daw ng banda sa sentro kasama ang kanyang barkada. Ang batang yan talaga, napakahilig sa musikang bato. Kaya ang ingay dito lagi. Hindi ko tuloy mapakinggan ang inaabangan kong drama sa radyo. Hayaan mo na, Maria. Natural lang yan. Malay mo, magkaroon ng pagkakataon si Migo sa ganyang larangan. Napapakinggan mo naman, di ba? Kung paano niya paglaruan ang kanyang gitara. Napakahusay. Basta wag niyang pababayaan ang kanyang pag-aaral. Teka, anong oras na ba? At makapakinig na ng drama. Nako, Maria. Baka mamaya niyan galit ka na naman sa akin ha. Katulad noong isang araw na magkaroon ng pag-aaway ang mga karakter dyan sa pinapakinggan mo, ay inaway mo na rin ako. Siya nga pala, sasaglit muna ako doon sa kalabaw natin. Ililipat ko lang ng pwesto. O sige, siya nga pala, pakikuha na rin ako ng kalamansi at lulutuin ko yung isda. Damihan mo ha. Tinahak ni Mang Juan ang daan patungo sa kanilang kalabaw. Habang nasa daan, ramdam niya na tila ba may kakaiba sa ihip ng hangin. Bawat dampik kasi nito sa kanyang balat ay nagdudulot ng lamig, ngunit nakakapagtakang pinagpapawisan siya. Binaliwala niya ito at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Madilim na nang makauwi si Mang Juan. Laking taka niya na parang may sumusunod sa kanya sa kanilang bahay. Pagpasok niya, agad siyang nilapitan ni Aling Maria. Juan, may mga panauhin ka bang inaasahan ngayong araw? Panauhin? Wala naman. Bakit? Meron kasi akong nakitang mga tao kanina sa labas ng bakuran natin na para bang may sinisipat dito sa loob ng bahay. Nang lumabas ako, agad naman silang umalis. Baka yun ang mangungontrata ng kalabaw. Pero bukas pa ang pasabi nila na pupunta dito. Tao po! Tao po! Tao po! Paglabas ng mag-asawa, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na may kasamang dalawang binatang matitikas ang tindig. Magandang gabi sa iyo, Juan. Ako si Guido, isang albularyo. Naparito ako para sa nakunin ang bolo. Magandang gabi din sa iyo, Guido. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi mo pag-aari ang bagay na hinihingi mo. Huwag ka nang magmatigas pa, Juan. Hindi mo naman mapapakinabangan ang kapangyarihan niyan. Ibigay mo na lang sa amin yan nang may patunguhan man lang ang kapangyarihan ng sandata. Patunguhan saan? Sa kasamaan? Kung gusto mo makuha, ba't di ka pumasok? Ang bakuran ng mag-asawa ay punong-puno ng mga pangontra sa mga alagad ng dilim. Ngunit hindi sigurado ni Mang Juan kung anong uri ng nilalang ang mga estranghero. Sige, kung ganyan ang gusto mo, papasukin ko ang tahanan mo sa tamang oras at pagkakataon. Hindi ko alam kung anong uri kayo ng mga nilalang. Ngunit titiyakin kong pagtungtong nyo sa bakuran ko. Uuwi kayong inihaw. Isang masamang tingin ang ibinato ng tatlo kay Mang Juan. Sabay alis sa kanilang bakod. Pagtalikod nila, bumungad sa kanilang harapan ang tila mabagsik na oso na si Migo. Tiningnan ni Migo isa-isa sa mata at anumang oras ay susunggaban niya na ang sinuman dito. Migo, anak, hayaan mo na ang mga yan. Halika na dito at nang makapagpahinga na tayo. Tay, ano po ba ang problema ng mga yon?
At ano po yung bolon na naririnig kong hinihingi ng matanda? Hayaan mo na mga yun, anak. At tungkol naman dyan sa mga katanungan mo, darating din ang sagot dyan. Oh, kayong dalawa. Halina kayo dito at kumain na. Luto na ang ulam at kanin. Habang nasa kalagitnaan sila ng paghahapunan, ang elementong sugo ay nagpakita kay Mang Juan sa tapat ng kanilang bintana. Maingat itong nagpapaikot-ikot sa bakuran upang hindi ito makita ni Migo. Labas lang muna ako, saglit. Kukuha lang ako ng sili doon sa may bakuran. Pinuntahan ni Mang Juan ang elemento at nang malapit na siya rito, ay bigla itong pumunta sa likod ng isang puno. Sinundan naman ito ni Mang Juan at maingat na pinanhik ang daan upang walang ibang makakita. Pagdating ni Mang Juan sa kinaroroonan ng elemento, ay isang boses ang bumati sa kanya. Magandang gabi sa iyo, Mang Juan. Pasensya na at naantala ang iyong hapunan. Naparito ako upang magbigay ng anunsyo na si Migo ay kinakailangan na sumailalim sa pagsasanay ni Ryuga. Kinakailangan ng may pasa kay Migo ang bola ng San Telmo. Sa kadahilan ng may mga masasamang loob ang nagpupumilit na angkinin ang sandata. Magandang gabi din sa iyo, Sugo. Binibigyan ko ng pahintulot ang pagsasanay ng aking anak. Pero kung maaari sana, ay hindi maaapektuhan ang pag-aaral ni Migo. Sige, Mang Juan. Ikaw na magpaliwanag kay Migo ng mga bagay-bagay. At para naman makilala na ako ng iyong anak. Sige, Sugo. Imumulat ko na si Migo sa kanyang nakatandang gampanin. Naway sigurado na talaga tayo na kaya nang harapin ni Migo ang bolo ng San Telmo. Huwag kang mag-alala, Mang Juan. Sinisigurado kong nakahanda na si Migo na harapin ang bolo. Sa ngayon, ang kinakailangan na lang muna intindihin ay ang malampasan ni Migo ang pagsasanay ni Ryuga. Mas matinding ensayo ang haharapin ni Migo sapagkat isa pang apoy ng San Telmo ang sasanib sa bolo. Bakit hindi ko ito alam, Sugo? Bakit hindi mo lang sa akin ipinaalam agad? Paumanhin, Mang Juan. Kahit ako din ay walang ideya. Nalaman ko lamang ito mula sa panday na si Ryuga. Ang tanging alam ko lang ay kinakailangan ng masanay si Migo sapagkat nanganganib na mapasakamay ng mga masasamang uri ang bolo. Naiintindihan ko, Sugo. O siya, makakabalik ka na sa kuta mo. Ako na ang bahala magpaliwanag kay Migo sa mga sitwasyon na kakaharapin niya. Paalam muna sa ngayon, Mang Juan. Mag-iingat kayo dito sapagkat nararamdaman ko ang puwersa ng dilim na umaaligid sa lugar. Magandang gabi, Juan. Naparito ako upang gawing malagim ang gabi mo. Kanina hinahamon mo ako na pasukin ang lugar mo. Puwas ngayon, pagbibigyan ko ang hamon mo. Hindi maaari. Imposible. Maria, Migo, nasa panganib tayo. Bumalik ang mga panauwi natin kanina at sinira ang lahat ng pangontrang itinanim ko. Juan, kabisado mo na ba ang uri at abilidad ng matandang iyon? Hindi pa, Maria. Pero nasisiguro kung albularyong kaliwa yung matandang yan. Nay, Tay, ano po ba ang nangyayari? Bakit may mga nararamdaman ako sa paligid na sobrang bigat? Anak, pasensya ka na pero hindi ito ang tamang panahon para magpaliwanag.
Juan, maganda tayo. Isang dilubyo ang kakaharapin natin. Magpiesta kayo mga alagad ko. Naghanda ako ng espesyal na hapunan para sa inyo.